Sa panimulang bahagi ng ating dokumentaryo, ang pandigdigang kalakalan ay hindi lamang isang simpleng proseso ng pag-aangkat at pagluluwas ng produkto, kundi isang likas na bahagi na ng ating pang-araw-araw na buhay. Ito ay isang sistema ng pagpapalitan ng mga kalakal, serbisyo at ideya sa pagitan ng iba't ibang mga bansa sa buong mundo. Sa pamamagitan ng pandaigdigang kalakalan, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na magkaroon ng mga bagong produkto at serbisyo mula sa iba't ibang mga bansa. Pandaigdigang kalakalan ay isang malawak na konsepto na sumasaklaw sa lahat ng aspeto ng pampinansyal na interaksyon sa pagitan ng mga bansa. Ito ay hindi lamang limitado sa pagpapadala ng mga produkto mula sa isang bansa papunta sa isa pang bansa, kundi pati na rin sa pagbibigay ng serbisyo, pagpapalitan ng teknolohiya. Ang sistema na ito ay nagbibigay access sa mga bansa na makakuha ng iba't ibang panibagong produkto na hindi sa kanila mismo nagmula, o sabihin na lang natin na wala silang kakakayahan makagawa ng ganong produkto, kaya kinakailangan nila ang ibang bansa para matugunan ang pangangailangan na ito. Bago pa ang kolonisasyon ng mga Kastila, ang Pilipinas ay mayroong sistema ng kalakalang barter o palitan ng kalakal. Sa ilalim ng sistemang ito, ang mga lokal na komunidad ay nagpapalitan ng kanilang mga produkto at serbisyo sa pamamagitan ng direktang pagpapalit o trade. Ngunit sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay aktibong nakikipag-ugnayan sa pandaigdigang kalakalan. Ito ay dahil sa pagbubukas sa bansa sa globalisasyon at ang pagpasok sa mga kasunduan sa kalakalan tulad ng ASEAN, Association of Southeast Asian Nation at iba pang pandaigdigang organisasyon. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay isang mahalagang aktor sa pandaigdigang merkado, lalo na sa larangan ng agrikultura at serbisyo tulad ng business process outsourcing BPO. Bakit ba nagkakaroon ng pandaigdigang kalakalan? Nagkakaroon ng pandaigdigang kalakalan ay dahil sa pangangailangan ng mga tao para sa mga produkto at serbisyo na hindi matatagpuan sa kanilang lokal na pamilyan o sa kanilang bansa. Sa pamamagitan nito, nagbubukas ng mga oportunidad para sa mga negosyante na makipagkalakalan sa ibang mga bansa upang ma-access at maibenta ang kanilang mga produkto at serbisyo. Sa kabilang banda, nagbibigay ito ng mas maraming pagpipilian para sa mga mamimili na nagre-resulta sa mas mababang presyo at mas mataas na kalidad ng mga produkto at serbisyo. Bukod dito, nagpapalakas din ito ng mga ugnayan at kooperasyon sa pagitan ng mga bansa na nagtataguyod ng kapayapaan at kaunlaran sa buong mundo. Ang pandaigdigang kalakalan ay isinasagawa sa pamamagitan ng pag-aangkat o importasyon, na kung saan ang mga produkto at serbisyo ay gawa o nagmumula sa ibang mga bansa na ating dadalhin sa ating bansa. At ang ikalawang pamamaraan naman ay ang pagluluwas o eksportasyon, na kung saan ang mga produkto at serbisyo ay gawa o nagmumula sa ating bansa na ating namang ipagbibili o dadalhin sa iba pang mga bansa. Ang pandaigdigang kalakalan ay may mahalagang papel sa pagbuo at pag-unlad ng mga bansa. Sa bawat transaksyon, nagaganap ang pagbabagot, pag-unlad na hindi lamang sa ekonomiya na nangyayari, kundi maging sa buhay ng mga mamamayan. Ang magandang epekto ng pandaigdigang kalakalan ay ang pagpapalakas ng ekonomiya sa pamamagitan ng pagpapalitan ng mga produkto at serbisyo sa pagitan ng mga bansa. Nabibigyan ng pagkakataon ang mga industriya na lumago at magtagumpay. Ang pandaigdigang kalakalan ay nagbibigay sa kanila ng pagkakataon na mapalawak ang kanilang market at magdulot ng mas maraming trabaho para sa kanilang mga manggagawa. Mas naging magaan para sa kanila na makakuha ng mga hilaw na materyales mula sa ibang bansa, kaya mas mabilis na nagagawa ang kanilang mga produkto. Sa mga epekto nito ay ang pagpapalawak ng mga produkto at serbisyo. Sa pamamagitan ng pandaigdigang kalakalan, mas maraming pagpipilian ang nagiging available sa mga mamimili.
Ito ay nagpapataas ng kalidad at nagpapababa ng presyo sa pamamagitan ng kompetisyon. Ang pagkakaroon ng akses sa iba't ibang produkto mula sa iba't ibang bansa ay nagbibigay sa mga mamimili ng mas maraming pagpipilian at mas mataas na kalidad ng mga produkto. Dahil sa pandaigdigang kalakalan, mas mura na ang presyo ng mga imported na produkto kaya mas napapakinabangan nila ang kanilang pera. Gayunpaman, sa kabila ng magandang epekto nito, meron ding mga negatibong bunga ang pandaigdigang kalakalan na hindi dapat baliwalain. Ang masamang epekto nito ay ang pagdami ng polusyon at pinsala sa kalikasan. Sa paglipas ng panahon, ang mataas na demand sa produksyon at pagpapalitan ng mga produkto ay nagdudulot ng mas malawakang pagkasira ng kalikasan. Kabilang ang deforestation, soil erosion at pagbabago ng klima. Ang pagdaigdigang kalakalan ay nagdudulot ng malaking pinsala sa ating kalikasan. Ang patuloy na pagtaas ng produksyon at paggamit ng mga fossil fuels ay nagdudulot ng mas matinding polusyon at pagkasira sa ating kapaligiran. Isa sa hindi maaring baliwalain na negatibong epekto nito ay ang pagkawala ng pagkakilanlan ng isang bansa. Sa pagdami ng imported ng produkto at kultura mula sa ibang bansa, unti-unti natin nakikita ang pagkaubos ng lokal na kultura. Sa pagtaas ng populasyon ng mga international na produkto ay naglalayo sa atin mula sa ating mga tradisyon at kultura. Ang patuloy ng pagtaas ng impluwensya ng mga dayuhang produkto at kultura ay nagdudulot ng panganib sa ating lokal na identidad. Nawawala na ang dating pagkilala sa ating mga kultura at tradisyon na siya nagbibigay buhay sa ating bansa. Ang mga lokal na industriya at gawaing sining na siya nagbibigay buhay at pagkakilanlan ng isang bansa ay unting-unting napapabayaan dahil sa mas mataas na kagustuhan mula sa mga dayuhang produkto. Ito ay nagdudulot ng pagkawala ng mga tradisyon na nakasanayan at pagbaba ng halaga ng ating lokal na kultura. Ang pagkawala ng identidad ng isang bansa ay hindi lamang simpleng pagkawala ng tradisyon at kultura, kundi pagkawala rin ng pagkakilanlan at kahalagahan. Ang ating kultura at identidad ay nagbibigay sa atin ng pagkakaisa at pagkakaiba-iba na siya nagpapalakas sa ating bansa bilang isang nagkakaisang sambayanan. Bagamat may mga magagandang epekto ang pandaigdigang kalakalan, ngunit hindi naman natin may kakala na may mga hamon at problema na kakaibat nito. Kailangan natin magtulungan upang suriin at solusyonan ang mga ito habang patuloy na inaasam ang isang pandaigdigang ekonomiya na makatarungan at kaaya-aya para sa lahat. Mahalaga ang pagkakaroon ng pandaigdigang kalakalan sapagkat meron din naman tayong kakulangan dito sa ating bansa. Gayon din ang pinagkukunan natin likas na yaman ay limitado lamang at hindi natin ito maaaring ubusin sapagkat maapektuhan din tayo. Mahalaga din ang pakikipagkalakalan sa ibang bansa upang matugunan natin lahat ng pangangailangan ng bawat mamayanan. Dito sa ating bansa sa produkto na hindi naman natin kayang i-produce dito sa loob ng ating bansa, sa pamamagitan ng pag-aangkat at pag-export, nabibigyan pansin ang lahat ng pangangailangan ng bawat Pilipino dito sa ating bansa. Palagay na lang natin ang ating bansang Pilipinas ay sagana tayo pagdating sa agrikultural na produkto, ngunit tayo naman ay may kakulangan pagdating sa produktong langis at petrolyo, kaya dahil dito kinakailangan natin ng ibang bansa upang matugunan ang pangangailangan mula rito. Ang mga bansa ay may sari-sariling kahalagahan at kontribusyon sa pandaigdigang ekonomiya at kultura. Sa pagpapatuloy ng pandaigdigang kalakalan, tayo ay patuloy na nabubuhay sa isang lipunan na mas maunlad, mas magkakaunawaan at higit na nagsisilbing inspirasyon para sa hinaharap. Sadyang may katotohanan niya ang kasabihang, "No man is an island."